Good day everyone, my name is Justine Albanyo Lazada from BVA 212, and for today's discussion, I will be discussing social change and the Filipino values. So as you can see, I prepared here an outline of my report. What is social change and the Filipino values? Modernization as the interrelated process of urbanization and industrialization. Traditional system and modern industrial system as the transition of Filipino society. Mate selection, sex norms and behavior, local or international studies. So, social change and the Filipino values. Kapag sinabi natin social change, ito yung pagbabago sa isang society. Paano nga ba nakaka-apekto ang pamilya sa isang social change? Ang pamilya ay maaaring maging initiator ng isang social change. Maaaring ito ay sa pamamaraan ng Filipino values na tinatawag ni Ralao, 1994 na familism, na makita sa mga Pilipino ayon nga sa NCCA na ang top 1 Filipino values ay ang pagmamahal sa pamilya o komunidad. Sa ganitong paraan, makikita natin na talagang ang mga Pilipino ay kumakayod para sa kanilang pamilya. So makikita sa isang social change ang Filipino values na familism, na inuuna ng mga Pinoy ang kanilang pamilya, na talagang kumakayod sila kung makita natin sa ating kapaligiran. At ito ang nagdadrive sa isang tinatawag ng modernization. So may dalawang uri or interrelated process ng modernization. Ito yung urbanization at industrialization. Kapag sinabi nating urbanization, ito yung migrasyon na paglipat ng mga ng nakatira sa rural na punta sa urban para magkaroon ng mas maayos na pamumuhay or mas magkaroon sila ng opportunity to live their best. So, para naman sa industrialization, ito yung, kapag sinabi natin industrialization, ito napapasok yung mga innovation, katulad ng makina, mga factories, So, ito yung mean to a higher standard of living. So, changing Filipino society. Noon, mayroon tayong traditional-oriented system na kung saan yung personality natin ay mababa sa interest ng ating kin group. Kapag sinabi natin kin group, ito yung related tayo by blood or by marriage. So, ngayon naman, by changing the Filipino society, nagkaroon na ng change na lumipat na tayo o nagkaroon na tayo ng modern industrial system. Ito yung personality natin ay characterized na diversely, mas acknowledge na and characterize and diversity ang ating values, interests, at goals. So ano nga ba yung implikasyon nito sa pagpapamilya? Mas nagkakaroon na ng freedom ang bawat isa na mas makilala ang kanilang magiging partner when it comes to values, interests, at kanilang goals sa buhay. Wala nang pagmamaliit na kapag kasali ka, dapat mas mababa yung personality ng partner mo sa'yo. Pero ngayon nga sa modern industrial system tayo ay characterized na diversely. Ngayon, dumako naman tayo sa tinatawag na mate selection. Ito yung proseso ng pagpili ng partner to form a marriage bond, or kung magkakaroon sila ng long-term na marriage, na katulad ng isang kasal na relasyon. So, mayroon dalawang uri ng mate selection. Una ay individualistic trend. So, mayroon tayong tinatawag na individualistic values, autonomy, freedom, and assertiveness. Dito sa individualistic trend, kung makikita natin noon na ang ibang mga magulang ay very conservative pagdating sa kanilang mga anak, lalong-lalo na sa mga babae. So, talagang sinasala nila kung sino yung mapapangasawa ng kanilang anak. Pero dito sa individualistic trend, ang tao ay may karapatan o kakayahan na mayroon silang individualistic values ng freedom, assertiveness, kahit na hinahayaan na lang ng magulang, hindi naman totally hinahayaan ng magulang, may gabay pa rin, pero hindi na sila yung magpapasya. Yung talagang tao na namimili na ng partner ang magpapasya kung sino ang gusto niyang partner. So dito papasok yung autonomy, freedom, at assertiveness. Para naman sa pangalawang uri ng mate selection or pangalawang proseso ng mate selection, ito yung modern matchmaking, na kung saan talamak ito base sa aking obserbasyon at sa mga nabasa na isa ang internet sa factor na nakaka-impluwensya sa mate selection. Ayon sa survey ng Rappler noong 2022, mayroong 42% ng mga Pilipino na nag-admit na sila ay gumagamit ng dating app, at ito ay talamak noong nagkaroon tayo ng pandemya. So dito makita nyo sa slide na mayroon diyang dating app na tinatawag na Tinder. Ano nga ba yung implikasyon nito sa values ng mga Pilipino?
So ayon kay Atienza, 2018 na, itong mga ganitong platform, it threatens the moral fiber of the Filipino. Binigyan naman itong pagpapatibay ni Jonah Lu Labor noong June 2020, no, nag-conduct siya ng study na talagang yung paggamit ng dating apps ay nakaka-apekto sa values ng mga Pilipino, lalong-lalo na ng mga young Filipinos. Bakit? Kapag gumamit kasi tayo ng dating app, ayon sa pag-aaral, maaaring nag-iiba kung paano natin ipresenta yung ating mga sarili. No? Sa paghahanap ng partner, ipinipresenta natin ang ating sarili sa paraan na kung ano yung kagusto-gusto sa atin. Wala kang ilalagay doon na kahit anong negatibo sa'yo, at minsan pa nga ayon sa study, na iaayon mo yung personality mo or yung mga identidad mo or yung mga gusto mo or yung personality mo sa kung ano yung hinahanap doon sa dating app o kung ano yung pinakang sikat sa dating app na yun. Ang epekto nito sa Filipino values natin is that nahaharangan nito or it hinders yung authenticity ng ating personalidad at mas mahihirapan tayong mag-grow sa relationship na ang simula noon ay hindi authentic. So, paano nga ba ito nakaka-apekto sa pagpapamilya? Kapag ganitong uri, ayon sa pag-aaral ni Labor noong 2020, kapag ganito ang iyong pundasyon ng inyong partner, ay maaaring magka-conflict kayo all throughout ng process ng inyong relasyon. Dahil nga nag-start kayo sa inyong higher being or yung higher self nyo, yung pinakang ideal self nyo, no? So, yung ganitong proseso, hinihiwalay nyo yung ideal self nyo sa real self nyo na kung saan mahihirapan kayo sa isa't isa na makapa yung tunay nyong ugali na meron kasi yung pagkakataon na halimbawa, this is just based on my observation and reality, no? Na maaring yung tao na yon ay maamo doon sa internet, talagang nasa kanyang standards, pero kapag nakilala mo na siya, talagang iba na sa kung paano mo siya nakilala doon sa dating app na yon. So, sex norms and behavior. Kapag sinabi natin sex norms, ito yung kung paano dapat umakto or umayon ang mga kilos ng isang babae at isang lalaki sa kanyang society. So, dito, itong mga nakabulat na to, ito yung sex norms sa Pilipinas na nakikita, no, pagdating sa paghahanap ng partner sa pag-aasawa. Una ay meeting with as many members of the opposite sex before being tied down to one. So, ito yung norm sa isang society, lalong-lalo na sa Pinas, na yung tinatawag na select and collect, na may kipagkilala ka sa maraming tao hanggang sa mahanap mo kung sino talaga yung pinakang gusto mo doon sa mga nakilala mo. At pangalawa naman ay pairing off and the village. Ito yung may nakaranas na ba sa inyo na hinatid ka lang ng kaibigan mo na lalaki o ng kaibigan mo na babae sa bahay nyo, pero pinagchismisan na kayo. Ayun yung pairing off in the village, yung pinagkakamalan kayong magkarelasyon. So, sumunod ay yung premarital pregnancy rate. So, yung pregnancy rate sa Pinas noong 2023 ay umabot ng 19.579 births per 1,000 people. So, yung birth rate naman noong 2022 ay umabot sa 19,778. So, medyo bumaba siya kumpara noong 2022. Bumaba yung rating noong 2023. So, bukod dito, may tinatawag tayo ng sexual attitudes, no? Ito ay pwedeng liberal, permissive, conservative, at restrictive, no? Paano nga ba ito nakaka-apekto sa pagpapamilya o sa paghahanap ng partner? Kapag sinabi nating permissive, ito yung excessive, no? Excessive na kalayaan or freedom sa pagpili natin ng mga desisyon, no? Yung ganitong uri ng attitude ay maaaring mapunta sa hindi magandang paraan, no? Of course, meron tayong mga sexual desire, no? Since may permissive yung ating sexual attitude, no? Maaari tayong bumaba sa level ng premarital pregnancy rate, no? Maaari tayong makabilang doon kung nagpadala tayo, no, sa kalayaan natin na gawin kung ano yung gusto natin sa ating mga katawan. Tumako na tayo sa ating local or international studies. So, ang unang studies na nahanap ko ay isang local na pinamagatang Mobile Sexuality Presentations of Young Filipinos in Dating Apps. So, yung major findings nito ay related sa mate selection na kung saan ang mga Pilipino, no, ay bumubuo ng idealization ng kanilang sarili at gumagamit sila ng self-deceptive presentation. So, yung dating, no, yung recommendation, yung dating ay isang malaking factor sa pagpili ng partner. So, not showing our authentic self will hinder us for having a healthy married life. So, dumako naman tayo sa pangalawa, views and values on family among the Filipinos. So, yung exploration dito o yung pag-aaral dito, no,
tinanong kung kailangan pa bang magpakasal kahit na kayo ay may anak na, no. So, ayon dito, no, nakaapekto, sa major findings, sabi rito na hindi na kailangan na maging kasal ang parents, no, dahil mas nagkakaroon ng komplikado kapag kayo ay kasal na. Sa katulad ng mga agreement sa bahay, ayun yung according sa major findings. Sa recommendation naman, dapat nagpo-provide ng good social change para iwasan yung immigration or yung solo parenting na tinatawag, or katulad na lang din ng dual role. Yung nanay, siya na nga yung nanay, siya pa yung tatay, o di kaya yung tatay, siya na nga yung tatay, siya pa rin yung nanay. So yung pangatlo, yung lastly, ay yung risk behaviors of only child parents. Evidence from the one-child policy in China. So ito ay related sa modernization, especially sa urbanization, since ayon dito sa major findings, no, ang epekto nito sa behavior is that yung mga only child parents, no, less likely sila to have health risks and more likely to have fitness expenditures, na kung saan mas nakakaipon daw sila kung isa lang yung kanilang anak, at para naman sa mga ibang mga magulang, no, para sa kanila mahirap na isa lang yung anak kasi naniniwala sila sa traditional mindset na ang mga bata ay isang dapat na elderly support. So dito na sa recommendation, no, nag-implementa ang China ng one-child policy para pigilan yung kanilang rapid economical growth. So ayon sa recommendation, para maiwasan ito, ay magkaroon ng matinding family planning sa bansa at magkaroon ng labor opportunities to avoid migration.